Update po tayo sa pagharang ng Department of the Interior and Local Government at Senate staff sa ilang inimbitahang ngayong araw nina Senadora Pia Cayetano sa Senado. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz. Yes, Connie, nauwi nga sa tensyon kanina yung pagpupumilit na makapasok ng mga bisita para sa pagdinig ng Cayetano Block dito sa Senado. At dumating nga si Attorney Levy Baligod at yung 18 ex-Marines na siyang inimbitahan dun sa pagdinig dito sa Senado ng Cayetano Block. Ang sinasabi ng Cayetano Block, ito raw ay pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero hindi natin masasabi kung ito nga ba ay talagang legitimate na Senate Blue Ribbon Committee hearing sa ngayon dahil nga sa pagpapalit ng liderato. Pinigilan sila ng Senate staff, so nagkaroon muna ng pag-uusap, pagpapaliwanagan. Wala raw kasing supposedly hearing ngayong araw matapos nga magkaroon ng pagbabago sa liderato kahapon at pinalitan na ni Senador Sherwin Gatchalian o siyang inelect bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Pero sinunod sila ni Senador Pia Cayetano o sinundo sila, itong mga bisitang ito sinundo ni Senador Pia Cayetano at Senador Robin Padilla sa baba. Kaya nung pagkasundo sa kanila ay nalagpasan nila ang Senate Security, pero pinigilan ni Secretary John Vic Remulla Senador Robin Padilla dun sa baba pa lang. Pero sa video makikita ang tinulak ni Senator Robin Padilla si Secretary John Vic at nakitang tila pinitsirahan ni Senador Robin Padilla itong si Secretary Remulla. Nakalusot ang mga bisita sa Senate Security, nakapasok sila sa loob ng session hall at nagpatuloy yung hearing na sinasabi ng Cayetano Block ay opisyal. Dahil walang Senate Secretariat, si Senador Alan Cayetano ang nag-administer ng oath sa mga resource persons. At hanggang sa mga sandali pong ito, Connie, ay nagpapatuloy ang naturang pagdinig na yan. Sinabi ni Baligod na siya ang abogado ng mga Marines at ito naman ay kinumpirmahan ng mga Marines at sinabi nila na si Attorney Baligod nga ang kanilang abogado. Connie, idagdag ko lang na kanina ay dumating din dito si Attorney Roy Rondain dito sa sesyon at si Attorney Roy Rondain ang siyang abogado naman ni Zaldico. So tinanong natin kung nakatakda bang humarap si Zaldico sa naturang pagdinig na ito via online. Sabi niya hindi raw. Hindi raw niya alam kung nasaan si Zaldico sa ngayon. Hindi rin naman daw inimbitahan ngayon si Zaldico. Pinadala lang sa kanya ang mga subpoena para sa mga executive assistant ni Zaldico. Kaya siya humarap bilang kortesiya. Pero dahil hindi naman daw niya nire-represent o hindi siyang abogado ng mga naturang executive assistants, ay nagpaalam na siyang umalis. Hindi pa raw uuwi sa ngayon si Zaldico sa bansa dahil may matinding banta sa kanyang buhay at may mga nangyari raw doon sa border na naka-aggravate daw sa kanyang takot na bumalik dito sa bansa. Hindi na niya idinetalye kung ano tong mga fear na ito, yung mga pangamba sa kanyang buhay at kung ano yung nagiging sanhi nito. Pero sinabi niya na hindi na raw niya tinanong kung nasaan si Zaldico at kung nag-apply na ba ito ng asylum dahil kapag oras daw na tinanong niya ay malalaman niya kung nasaan daw si Zaldico at ayaw niyang malaman bilang abogado. 3 days ago daw, huling nakausap ni Roy Rondain itong si Zaldico at regular naman daw silang nag-uusap ng kanyang kliyente. So yan muna ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa Senado. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.